Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay, narito tayo muli sa ating podcast, The Pueblo Amante de Maria, ang ating Saturday Habit. At kasama natin uli ang kuya at tatay ng lahat ng mga dambana, si Brother Ivan Panganiban. Brother Ivan, Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa ating special episode ng Pueblo Amante de Maria. Brother Ivan, congratulations doon sa bago mong libro. Grabe. Ikaw Salamat po, yan. Father. Mga Opo, kamanlalakbay, meron pong bagong libro si Brother Ivan. Pakipromote mga brother. Opo, so mga kamanlalakbay, yung ating pong bagong libro, ang title po nito ay Holy Mother Virgin Helper Queen. Ito po ay tungkol po sa mga titulo ng Mahal na Birhen ng Loreto, yung litanya ng Mahal na Birhen. At ito po ay authored ko po at sa apo ng isa pong pari sa Archdiocese of Tuguegarao, si Father Victor Emmanuel Quintos. So napanood niyo po yung ating pong nakaraan po na episode, yun po yung pinopromote po natin na libro. Ito po ay available na po mga kamanlalakbay sa Claricians. I-type nyo lang po yung ating pong libro sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Mahanap na po ninyo ito. 800 pesos lang po. Amen. Mga kamalalakbay, kung gusto niyo matutunan kung ano ang litanya ng Mahal na Birhen, bumili kayo ng libro ni Brother Ivan. Ivan, saan bang punta natin ngayon? Alam naman po ninyo, Father Nante, ang highlight po natin sa buwan na ito ay yung ating paparating po na General Assembly ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Kaya po kami po dito sa PADM, minarapat na po namin na talagang i-promote po talaga itong ating gathering po na ito. At syempre po, doon po yung gaganapin sa ating talaga napaka-welcoming po na host, yung Archdiocese of Lipa. Yan. Yes, yes, yes. Maraming maraming salamat sa Arsobispo ng Lipa, Batangas sa pag-welcome sa atin sa ating General Assembly. Ito'y every other year lang, hindi ba? Opo. Una po, kasama natin ang Rector at Parish Priest ng Archdiocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist, Lian Batangas, at Coordinator ng mga Association of Shrine and Promoters and Rectors sa kanilang archdioceses. Mga kapatid, i-welcome natin si Reverend Father Noel B. Salanggit. Hello, Father. Hello po, Viva la Virgen. Kapayapaan po sa inyong lahat, Father Nante, Brother Ivan, Father Paul, nakasama ko po dito sa Archdiocese of Lipa. Tutuwa po ako na kami ay naging guest dito po sa inyong podcast, Pueblo Amante de Maria. Tama po ba? Yes, Amen. yes, Father. Welcome Opo. po, Father. At i-welcome din natin mga kamalalakbay ang Parochial Vicar ng Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours, Taal, Batangas, and Secretary of the Association of Shrine Promoters and Rectors of Archdiocese of Lipa, si Father Paul Hermano. Hello, Father. Welcome po. Ayan. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyo mga kamanlalakbay, Father Nante, kay Brother Ivan at ganoon din kay Father Noel, ang amin pong chairman dito po sa Archdiocese of Lipa sa Shrine Promotion. Yan, Viva la Virgen po sa inyong lahat. Ibalabiran, Father. At advance thank you na po kay Archbishop Garcera, sa inyo pong lahat, Father, sa napakalaking tulong na ginagawa ninyo para sa ating General Assembly. Alam ko po, nakakaabala kami sa inyo, pero ginagawa niyo ito ng buong puso at buong pagmamahal. Maraming maraming salamat po. Brother Ivan, simulan natin ating kwentuhan. Amen, Father, no? So, bilang unang katanungan po doon sa ating pong dalawang bisita ngayon. So, alam po natin, nakatutuwa po na dyan po sa Archdiocese of Lipa, gaganapin po yung ating National Assembly ng ACSP. At sinasabi po na ang tema po nito ay The Shrine as a House of Prayer and Center of the Works of Mercy. Maaari po ba ninyo ipaliwanag sa aming mga kamanlalakbay kung ano po ba tong tema na ito ng ating pagdiriwang? Viva la Virgen po ulit, kapayapaan po ulit sa atin pong mga kamanlalakbay. Ako po personally, nung ako po ay na-assign dito sa parish, bilang, actually, hindi ko tinitingnan na sarili bilang rector ng shrine, kundi parish priest lang. Kasi parang sa akin noong una, parang walang pagkakaiba yung parish at saka yung shrine.
until na itong si Archbishop nagkaroon siya ng parang renewed focus sa mga shrines at itinayo niya nga itong ASPRAL, yung Association of Shrine Promoters and Rectors of the Archdiocese of Lipa. Tapos sa kasamaang palad, ako po ang kanyang tinawagan at sinabihan niya na, Father Noel, pwede bang ikaw ang maging coordinator o director ng ASPRAL? Siyempre, hindi tayo pwedeng tumanggi sa Archbishop. So, yun po ay aking tinanggap. At ako rin po, personally, simula po noon ay ah, ang experience ko noon ay parang renewed focus din sa pagiging shrine. Mas tinutukan ko ano nga bang kaibahan ng parish at saka ng shrine. Meron bang naidadagdag ang pagiging shrine sa isang parokya o ang parokya ba ay may naiaambag sa pagiging shrine? At ang isa nga pong nakita ko rin sa pananatili ko po dito sa Archdiocesan Shrine of Saint John the Baptist ay talagang ang mga shrine o mga dambana ay unang-una ay isang lugar para na pinupuntahan ng mga tao para sila ay magdasal. Actually, kami rin nga po yung nag-i-screen sa mga parishes na nag-a-apply na maging shrine. At nung simula po ako maupo dito, kasama po yung ibang mga sa committee ko, ay nakapag-approve po si Archbishop ng 3 shrines. Ano ho? So sabi ko, bakit ba gusto niyo maging shrine? Ano ho? At ang isa nga pong unang criteria na tinitingnan ay dapat ang isang parokya o isang simbahan ay dinadayo ng mga tao para sila'y makapagdasal. So, may pinupuntahan. Definite, yun ang talagang definite na unang kumbaga una sa mga criteria na pinagbabatayan. Ito bang simbahang ito ay dinadayo ng hindi lamang ng mga taga roon sa bayan na yon o sa parokya ngayon, dinadayo ba ito ng mga taga-ibang bayan, at least sa Batangas, para sila ay magdasal. Kaya tama yon. The shrine is a house of prayer, una tigit sa lahat. Kaya po ang isang simbahan ay itinataas sa antas ng pagiging dambana ay sapagkat kumbaga ang mga tao ay talagang parang minamagnet at hinahatak sa lugar na yon para sila ay manalangin. Siguro nga merong kakaibang hatak ang lugar na yon para ang mga tao ay magdasal. Minsan hindi ko maipaliwanag. Halimbawa, pareho naman halimbawa ang patron. Bakit ba yung halimbawa yung Saint Joseph doon sa shrine, sa aming Archdiocesan Shrine ay pinupuntahan talaga ng tao, samantala yung isang Saint Joseph ay hindi naman pinupuntahan yung simbahan na yon, no? So, talagang kumbaga ang mga tao ay nakakakita ng dahilan para sila ay manalangin. Kaya totoo po na ang dambana ay una tigit sa lahat ay isang lugar, no, isang tahanan, kumbaga house, bahay, kung saan tayo ay talaga nakakapagdasal. Nakikipagtagpo sa Panginoon sa pamamagitan ng tulong ng patron ng ating pinagdidibusyonan sa partikular na simbahan na iyon. Tapos, ikalawa, it is also a center of the works of mercy. So, nung una parang hindi ko rin po nabibigyan ng focus yun na ang shrine pala ay merong ganong aspect, no, na it should be the center of the works of mercy. Mahalaga pala yung mga charitable programs, yung mga constant and consistent programs or activities na nagpapakita ng paglilingkod sa mga dukha, sa mga nangangailangan. At yun din po ang binigyang emphasis sa amin ni Archbishop Gilbert, na talagang ang mga shrine ay dapat talagang nakakakitaan ng kakaibang sigla o sigasig pagdating sa mga charitable works and charitable programs. Na ngayon naman ay talagang ito ay nagagampanan ng iba't ibang mga shrines dito sa Archdiocese of Lipa. Nagiging focus na rin nila talaga itong mga works of mercy na ito. Maraming salamat po, Father. At ang pangalawang tanong po namin hindi ko alam kung kay Father Paul o kay Father Noel.
Kasalukuyan po nasa 370 yung dami ng mga pupuntang delegates sa magaganap na ACSP National Assembly. At record-breaking to, fathers, kasi madalas wala naman 200. Sobrang dami ngayon. Ang dami excited pumunta ng Batangas. Ano po sa tingin ninyo Ako ang sa patulog sa hotel. fathers, ano po sa tingin ninyo ang ma-anticipate ng mga matututunan ng mga participant natin sa nasabing assembly? The other day, no, I was talking with Father Jojo Gonda. Ah, siya ay former involved din dito sa ACSP, no, si Father Jojo Gonda, former parish priest and rector ng Padre Pio National Shrine. At naikwento niya yung kanyang experience nung kanyang stint sa ACSP ay hindi daw umaabot ng ganito karami ang mga delegates. No, he was amazed and he was shocked. Nasabi ko, Father, almost 400 na po ang dadalo. Sabi niya ba talaga? Parang dati kami, nasa 80 lang kami. Parang ganun lang. Nakakatuwa po, no? Overwhelming ito pong number na ito as we were preparing, no? Yung mga tipo mga gagamitin, yung mga kits, no? Yung mga pupuntahan po ng mga delegates sa arrangement nila sa vehicles at maging sa preparations ng food ay dito po kami, though honestly kami dito in struggle. Sabi na ko, nakadami ng mga ito. Sa tayo ko nang ipapakain sa mga ito. But then, on one part, ito ay nakakatuwa because ito na yung pagtawag sa atin ng Synod on Synodality on how do we extend our tents, no? Talagang napakarami ang interesado na matuto. Kaya napakarami ng kanilang pwedeng ma-anticipate dito po sa atin pong isasagawang ACSP National Convention. Kung nakita na ng atin pong mga kamanlalakbay, yung atin pong naging schedule, no? Nakapost naman sa ating Facebook page, kita natin loaded ng mga pwedeng mga ng talks, ng experiences, ng pilgrimages na pwede nilang puntahan, no? Meron po tayong talk on how yung the shrine as a house of prayer. Yung binabanggit ni Father Noel kanina, ire-re-echo ni Father Oka Andal, yun pong naging international convention ng mga rectors and pastoral workers ng shrines around the world, no? Maaaring itong ating mga shrine rectors, shrine promoters, hindi naman nakapunta doon. Not all are given the time to go there and not all are given the chance para makapunta doon. So magandang marinig natin kahit karampot, no, kahit wisik noong mga natutunan ni Father Oka mula sa international convention na to. Imagine, we are going on an international level. Kumbaga ay yung ating pagkaalam locally na ito lang yung devotion, ito yung pagbabahagi ng devotion sa mga shrines na ito, how do we expand it on a higher level? Kaya siguro, ito yung ma-anticipate nila. Kumbaga, marinig mo pa lang, itong taong ito, itong rector na ito, itong paring ito, galing doon sa international convention. Parang, wow, no? Something to anticipate. No? Isa pa ay yung talk ni Father Rico Jan Bilanggel, no, ng Baclaran. Kilalang kilala natin ng Baclaran. The place speaks for itself, no? Yung Baclaran Shrine. And kanyang talk would focus on the shrine as the center of the works of mercy. Na ang shrine, hindi lang naman talaga, kumbaga in layman's term, iisipin ng mga tao, napakadaming donation yan, no? Yung ang daming tinatanggap niyan. But how do we extend the arms of the shrine on helping and reaching out others? No, ito talaga yung hamon sa mga shrines eh. Dito po sa Archdiocese, ito ang hinahanap sa amin, no, as shrine. Dapat ay mayroong social services arm o social arm ang isang shrine. Malinaw sa sinabi ni Archb sa amin noon po ni Archbishop Garcera noon pong local celebration, ng local gathering ng lahat ng shrine promoters and rectors is challenging all the shrines, no, na malinaw din po ito, laging sinasabi to ni Father Noel noon sa aming mga meetings. Dapat ang shrine ay mayroong ganito, no? Ano ba ang ano ba ang pagkakaiba ng isang parish at ng isang shrine? What makes a shrine stand out among the other parishes? At ito siguro yung distinct sa kanya. It has its own set o its own feature of social arm. At siguro, ang isa pang ma-anticipate ng ating mga kamanlalakbay sa kanilang pagpunta dito po sa amin, sa Batangas, no, ay yung pong sharing of best experiences o best practices, di ba? Yung gang magkakwentuhan kayo ng mga, anong ginagawa mo doon? O ano ang practice niyo doon?
baka meron kami matutunan mula sa inyo. Ito yung maganda dyan eh. Magsasama-sama people from around the Filipinos or shrine promoters from around the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Magkakaiba ng practice yan. Magkakaiba ng tradisyon yan, ng kaugalian yan. Di ka? Merong mga sinulog sa Cebu, merong mga translasyon sa Maynila. Magkakaiba ng karanasan. And how do we learn from the traditions and practices or the best practices of each of the shrines na mapapunta dito? Hindi ba't yung pakikipagkwentuhan na lamang, marami na tayong matututunan o ma-anticipate dyan. And lastly, meron po tayong talk dito po sa amin, sa Taal, no? It will be facilitated by Father Jason Shapko, ang amin pong social action chairman dito po sa yung Ministry of Social Services po namin. At ang kanyang magfo-focus siya sa yung talagang response, no? Naging response ng Archdiocese noong Taal Volcano eruption. Concrete, no? Very concrete yung social arm, yung works of mercy ng mga shrine dito. Kung paanong nakatulong ang mga simbahan, mga parokya, hindi na lamang siguro yung shrine but the church itself at large, kung paano tayo makakatulong sa mga taong nangangailangan, lalo tigit sa panahon ng sakuna. Napakarami na nating matututunan mula dito, and I guess this is something to anticipate about. Discount na dyan, o bonus na diyan yung gang ating magiging pilgrimage, no, sa pagpunta sa iba't ibang mga shrines dito po sa amin, no. Kilalang kilala ang Archdiocese of Lipa for the very known the National Shrine of Padre Pio, at big bulk ng ating activities ay dito gagawin. Kaya siguro it's something to anticipate about. At pupuntahan natin ang dalawang minor basilicas dito sa Archdiocese of Lipa, no. Biruin nyo, an archdiocese with two minor basilicas, the Basilica at the Batangas City. At the same time, the Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan. At dito po sa amin, sa Minor Basilica of St. Martin of Tours, also known for the image, the pontifically crowned image of the Our Lady of Kaysasay. At isa pa, syempre, pupuntahan din ng aming San Sebastian Cathedral and the Archdiocesan Shrine of St. Joseph the Patriarch, na siya namang patron dito po sa amin sa Archdiocese of Lipa. Napakarami, siksik na siksik ang atin pong magiging national convention. There's so many things to anticipate about. Excited na ako, Father Paul. At natatakot ako baka umabot ng 500 dahil sa mga kinuwento mo. Tama na po. So, Father Sam, yun nga po na medyo nahapyawan na po ni Father Paul kanina na meron po palang dalawang basilika, at ang nakatutuwa ay itong dalawang lugar na to, may dalawa ding natatanging Marian devotion. Siyempre, nandun po tayo sa ating Marian aspect bilang Pueblo Amante de Maria, na ito yung madalas po pinupuntahan ng mga tao kapag pumupunta dyan. So, ano-ano po itong Marian devotions na ito, at paano po ito mas lalong na ipopromote dyan po sa Archdiocese? So yun, nabanggit ko na kanina, so dudugtungan ko na, no. Pupunta po tayo sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, and at the same time the Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan. Kilalang kilala po ang basilica na ito for its pontifically crowned image, ang Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Batangan. No, ito ay kakakorona lamang, I think the other year, no, 2022, no, by the Apostolic Nuncio to the Philippines, Charles John Brown, no. Mainit-init pa, no, sariwang-sariwa pa sa ating alaala yung pagkakakorona dito. And as far as I know, this is a 100-year-old image na itong pontifically crowned na ito ng Batangas. At ito daw ay ayon sa kwento, no, ayon sa kwento, ito yung nakalabas dating imahe doon po sa kanilang altar, hanggang sa ito'y napatago, no, napatago sa sakristiya, hindi na napapansin ng mga tao. But then again, the devotion is still there. No, kahit ito ay hindi nakikita, the devotion to the Blessed Mother is still there. And one trivia, no, one intriguing trivia about this pontifically crowned image. Ito po ay made of ivory. No, ito po ay made of ivory. Kaya noong ito'y inilabas muli, no, sa mga tao, kitang-kita kung paanong ito'y dinadagsa, nilalapitan, hinihipo ng mga tao, pinupuntahan, and I think, no, several prayers, so several answered prayers ay dito ina-associate
ng ilan sa mga taga Batangas. So marami sa mga taga Batangas. And Batangas City is known for its rich culture and rich faith, no? Kaya bukod sa pagpunta nila sa Santo Niño ng Batangan, ay ito po ang isang pinupuntahan, no? Itong Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Batangan. At isa pa, no, dito, no, ito, ipagmamalaki ko talaga to dahil ako'y narito. Yan, dito po sa amin, dito sa Minor Basilica of Saint Martin of Tours, dito po sa Taal, kilalang kilala. So we have a separate shrine for the Our Lady of Kaysasay. Pero, no, ayon sa kwento, the Our Lady of Kaysasay was first brought here, dito po sa Basilica, sa basilikang ito. No, kaya nga nung ako'y nagre-research, no, alam ito ni Brother Ivan, several days we've been talking about this, no? The Basilica of Saint Martin of Tours was also linked and associated with the Blessed Virgin Mary. At ang tawag nga dito ay the Virgin of Lipa or the Mother of Lipa. No, talagang siguro kinikilala ng Roma yung pagtawag sa doon sa dokumento, no, nakalagay doon ay De Kaysasay. Talagang kinikilala ng Roma ang presensya ng Our Lady of Kaysasay as the Queen and Mother of the Archdiocese of Lipa. So ito po ay isang maliit na image. I think it's 10.7 inches, no, itong Our Lady of Kaysasay. It is slightly tilting forward at ang kanyang kamay, no, kapansin-pansin, ito ay nadito sa baba ng kanyang dibdib, clasp, no, magkadao palad sa baba ng kanyang dibdib on her right shoulder. And kapansin-pansin sa imahe ng Our Lady of Kaysasay, mas malaki daw yung isang mata kaysa dun sa isa, no? Hindi ko masyado na pagmamasdan, but according to research, ito daw yung ano. And ayun po, no? Ito ay nakita, it's originally discovered 1603 by a native, no? A local native dito po sa Taal, si Juan Maningkad, no, sa Pansipit River. Ito'y natagpuan dito po sa aming dito sa ilog dito. Kaya nga kapag sasapit ang fiesta dito po sa amin December 8, December 9, nagkakaroon po kami ng fluvial procession where it was first found, no, 1603 sa Pansipit River. At ito nga po ay pontifically crowned, dito po siya nakoronahan sa Minor Basilica of Saint Martin of Tours. And several apparitions ang ina-associate, napakaraming apparitions ang ina-associate dito sa Our Lady of Kaysasay. There was this 1611, 1619, 1639, no, napakaraming mga kwento tungkol dito. Pero ang sikat na kwento ay noong ito ay nakita sa Pansipit River, dinara nga po dito sa amin sa Basilica ng Taal. At lagi daw itong nawawala, no? Lagi daw itong nawawala. Naglalakbay at nakikita ito sa isang puno, ngayon hanggang sa merong yung gampunong ito ay laging dinadapuan noong ibon ng tawag ay kasay-kasay, no? Kaya nga po ito ay tinawag na Kaysasay, no? The Our Lady of Kaysasay dahil po sa mga kwentong ito. So ito po ay pinupuntahan ng mga tao, no? Napakaraming pumupunta dito sa amin sa Basilica ng Taal. Pero ngayon, ang original image ay naroroon na po, no, due to past decisions ng aming po mga obispo, mga naging obispo. Ito po ay nadudoon na nakapatente sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay ang kanyang original image. No, naroroon na po at doon po siya pinupuntahan ng higit na napakaraming devotees, not only here from Batangas, but also around the Philippines. So dahil parang merong visions na nakikita sila, yun daw yung Chinese image o Chinese figure sa Machu Temple sa La Union, nakikita daw nila. Tapos itinuturo sila dito sa Taal, kaya sila napunta dito, no? In my experience, in my stint dito po sa Taal bilang parochial vicar, napakarami kong taong nakasalubong dito. Tinatanong kung asan ang original image, nakita daw nila sa kanilang panaginip, nagpunta sila sa Machu Temple, dito sila tinuturo, no? Dahil sa mga ganitong phenomena. Hindi maipaliwanag, pero kita natin yung faith experience sa mga tao. Kaya siguro, kaya naging karapat-dapat silang maging pontifically crowned images dito po sa amin sa Archdiocese of Lipa. Amen. Amen, Father Paul. At Brother Ivan, punta na tayo sa ating personal sharing ng ating dalawang guest na pare. Siguro unahin natin si Father Noel. Father, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung personal na debosyon sa Mahal na Birhen? Simple lang po ako, Father Nante.
Ang talagang faithful ako na devotion ko sa kay Mama Mary ay praying the rosary. Yun lang talaga ako, no? Pagdadasal ng rosaryo, pinipilit ko na araw-araw talaga, pero may mga pagkakataon na nakaka-absent pa rin. Pero basically, yun po yung aking talagang devotion kahit po nung ako'y nasa seminaryo pa at simulang turuan ng mga ganitong simulang mamulat sa ganitong paraan ng mga pagdadasal, naging paborito ko na ang pagdadasal ng Santo Rosario, no? At iniuugnay ko sa aking pong malimit na pagdadasal ng rosaryo ang aking katatagan, no, bilang seminarista kahit nung nasa seminaryo pa ako at ngayon ako'y pari na, mas lalo kong naramdaman ang pangangailangan ko ng gabay ng mahal na Birheng Maria sa akin bilang pari, kaya the more na talagang sinisikap ko na makapagdasal ako araw-araw ng Santo Rosario. At masasabi ko na kung talagang kung hindi dahil sa kay Mama Mary at sa pagdadasal ng Rosaryo ay talagang lalong magiging mahirap ang aking buhay at ministeryo bilang pari. Yun lang po yung sa akin Amen. karanasan. Si Father Paul po, Father, sa ba devotion niyo sa Mahal na Birhen? So, as a young priest, no, as a young priest, ako po ay 2-year-old priest pa lamang at Wow. napakahalaga sa akin ng pagdedebosyon sa mahal na ina. No, ito po ang aking nagiging sandata at ang aking parang gabay sa aking pong paglalakbay bilang batang pari. No, dahil po sa aking kwento ng aking naging bukasyon, I came from the humble town of Mataas na Kahoy, isang maliit na bayan na attached sa Lipa City. Ang amin pong parokya ay itinalaga sa Immaculada Concepcion. And ang ikatlong crowned image dito po sa amin sa Archdiocese of Lipa ay ang Birhen ng Mataas na Kahoy. Ito po ay century-old image na rin. No, napakatanda na ring imahe. Though hindi pa po ito pontifically crowned, ito ay episcopally crowned din to 2022, no, December 8. At ako po ay ang aking naging first assignment bilang pare ay sa amin sa Mataas na Kahoy. So, I was one of the persons involved, directly involved sa pag-push ng episcopal coronation o sa pag-aasikaso ng episcopal coronation para sa aming imahe, matandang imahe. Because as a young priest, no, dahil ako din before, no, as a young altar boy, as a young seminarian noon, sa kanya ako lumalapit, no, humingi akong gabay. Noong panahong hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na lumabas seminaryo. I found myself going back home. Pumupunta ako sa aming parokya. Sabi ko, Mama Mary, hindi ko na alam ang gagawin ko. But then again, she led me here. She accompanied me. At I owe everything or I owe my vocation sa kanya. O, kaya I see to it, no, ngayon ako bilang isang batang pari, I see to it yung aking firm devotion, firm faith with the Blessed Mother ay ganoon na lamang kalalim. And every time, no, if I can remember, no, nung ako inordinahan, nung aking misa pa sa salamat, I ask Father Dado din, ang aming parish priest na dito sa Taal, paroko ko siya noong ako inordinahan sa Mataas na Kahoy. As Father Dado din na Kura, pwede kang ilabas natin ang matandang imahe sa aking Thanksgiving Mass. No, because I attribute and I associate my priestly ministry sa Blessed Mother. Ako'y narito, ako'y patuloy na naglalakbay bilang batang pari dahil sa mahal na ina. Amen. Brother Ivan, parang nasagot na naman ni na Father lahat ng ating Opo. gustong Kumbaga malaman sa talagang kanilang dalawa. complete na tayo, Father. Excited na ako talaga sa assembly next week. Amen. Diba challenge natin para sa podcast na ito? Mga kamanlalakbay, so sa darating po na February 19 to 21 po yung ating pong ACSP National Assembly. Siyempre po hindi po lahat tayo ay makakapunta doon in person kasi siyempre po may delegates po tayo mula sa iba't ibang mga shrines from all across the country. Pero alam niyo po mga kamanlalakbay, tayo po ay pinagpala kasi may mga ilang mga bahagi po ng assembly po natin sa February 19, 20 at 21 po ay ila-live
sa ating pong Facebook page ng ACSP at sa mga Facebook pages po ng shrines ng Archdiocese of Lipa. So sa darating po na 19, yung mga talks po natin at yung misa ay maririnig po natin, mapapanood po natin. Sa 20 naman po ay yung misa po ng ating pong chairman ng Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, si Bishop Narciso Abellana. At saka yung last day po, syempre ay yung Thanksgiving Mass po ng ating pong ACSB sa pangunguna po ni Father Nante, ang ating pong president. So mga kamanlalakbay, ang challenge po natin, subaybayan po natin itong mga magaganap na live na ito para po magkasamahan po tayo, matutunan po natin ng mga bagay-bagay tungkol po sa ating mga dambana. So, ano po ba nangyayari, Father Nante, pag di po ginagawa yung ating challenge? Pumapangit. Kayo rin. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo pumangit. Unang-una, taus-puso po ang aming pasasalamat ang bumubuo ng Association ng Shrine Rectors sa Arsobispo ng Lipa kay Most Reverend Gilbert A. Garcera Didi, sa kasamaan niya mga pare, kay Father Noel, kay Father Paul, lahat ng mga kay Father Andal, sa lahat po na nag-asikaso nitong parating nating General Assembly sa February 19 to 21. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga rektor, sa mga delegates natin na talagang gustong-gustong pumunta ng Batangas. Parang dapat na dyan na lang lagi tayo every other day. Salamat po sa inyo kasi pinaunlakan niyo ang ating paanyaya at gagawa po tayo ng history kasi hindi nga po nangyayari ito sa kasaysayan ng ACSP. Ito'y pang 28 General Assembly pero ngayon pa lang overwhelming yung attendance. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga kamalalakbay. Salamat po sa inyong patuloy na pag-share, pagpo-post nitong ating podcast at pagdasal niyo po na maging matagumpay ito. At sana nga tunay na ang ating mga dambana ay maging house of prayer at tahanan din ng mga dukha. Nagkakaroon tayo ng mas magandang kahulugan kung ang ating mga dambana, mga kamanlalakbay, ay tunay na nagiging tagpuan ng Diyos at ng mananampalataya. At kung ito rin ay tunay, nagiging tagpuan ng Diyos at ng mga dukha. Kaya halina po, magsama-sama tayo sa Lipa, sa Archdiocese of Lipa, sa ating General Assembly sa February 19 to 21. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! E po, hingin po natin ang final blessing kay Father Noel. Sumainyo ang Panginoon At at sumainyo rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Father. Salamat po. See you po sa Thank you Monday. very much. Thank you very much. See you. Viva la Virgen! Ito po si Father Nante Tolentino kasama ang buong ACSP o Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines na nag-aanyaya sa lahat ng mga rektor ng mga dambana at mga basilika at mga shrine ministries para sa ating ka-28 National Assembly sa darating na Pebrero 19 hanggang 21 taon 2024 na may temang The Shrine as a House of Prayer and Center of Works of Mercy. Ito po ay gaganapin sa Archdiocese of Lipa, Batangas, kasabay ng pagpapasalamat sa kanilang Golden Anniversary bilang pagka-Archdiocese. Nawa sa pamamagitan ng assembly na ito, makamtan po natin ang pangarap ng ating Santo Papa, Pope Francis, na i-promote ang national at international gatherings ng mga rektor at ng mga ministries sa ating mga dambana. Para sa inyong pagdalo, makipag-ugnayan po kay Brother Ivan Panganiban, ang ating lay secretary, sa acsp1991@gmail.com. Tayo na mga kapatid, tayo magsama-sama, magtipon-tipon sa ating ka-28 National Assembly sa Archdiocese ng Batangas.